Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Na ba? Tay, ulit na tay. Nagko na kang buhaya tay. Pangkaunan nyo nga tay tay. Ikaw ulit. Malak siya maguba din ng Pilipinas. Tungod sa BBM. Ang bagay may lanang mga kurakot kay di makagulit. Ulit na lagi. Sadyang tunay nga talaga na hindi mananaig ang kasamaan laban sa katotohanan dahil pinatawa na nga ng sanksyon ng United States ang International Criminal Court President na si Tomoko Akane kasama ang senior trial lawyer na si Abdoulaye Seye sa panibagong hakbang ng Washington laban sa korte sa Dahig. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, sangkot umano ang dalawa sa hakbang ng ICC laban sa mga opisyal ng mga bansang hindi pumayag sa jurisdiksyon ng korte. Matatanda ang nauna ng binatikos ng US ang International Criminal Court o ICC dahil sa arrest warrants laban kina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Defense Minister Yoav Gallant, gayon din sa dating investigasyon sa mga sundalong Amerikano sa Afghanistan. Sa ilalim ng sanctions, maaaring ma-freeze ang anumang US-based assets ni Akane at Seye at limitahan ang kanilang akses sa US financial system. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panuurin natin ang full video. Good news po itong pag-usapan natin ngayon para sa atin na mga nagmamahal kay Tatay Digong. Ang ICC nagpapatuloy ang kanilang Merisi Gaba Karma. Ito sa post ni Alvin and Tourism, sabi niya, the United States has imposed sanctions on ICC President Judge Tomoko Akane and senior prosecutor Abdoulaye Seye, further escalating Washington's pressure on the Hague-based court. The sanctions effectively freeze any assets under U.S. jurisdiction and generally prohibit U.S. persons and companies from conducting transactions with them. This marks another significant expansion of U.S. action directly targeting the ICC's senior leadership. So ito, mayroong shiner dito na US News. U.S. sanctions International Criminal Court President and Prosecutor. Yan ang sinasabi natin, Merisi Gaba. Kinakabahan na sila ngayon kasi itong ICC President Judge na si Tomoko Akane, I think she's a Japanese lady. Umapila siya sa Japanese government na kung pwedeng ang Japanese government tutulong sa mga member states na huwag kumalas. Kasi ang banta ng US government is they will dismantle ICC brick by brick. Alam nyo, ang number one na masaya sa balitang ito is si Attorney Harry Roque. May post yan na yan, malapit nang mabuwag ang ICC. And I agree, this is good news para kay Tatay Digong. Kung tinatanong ako ng aking mga kaibigan, kumusta si Tatay Digong? Makakalabas pa ba siya? And sinasagot ko sila with all honesty. Sabi ko, alanganin si Tatay Digong dahil sa kanyang edad. Matagal ang trial sa ICC. Average, abutin niya ng 10 years. So, after 10 years, buhay pa ba siya? Sinasabi ko na naniniwala ako na walang kasalanan si Tatay Digong. Yung hindi siya makukonvict basta patas lang ang trial judgment. Mananalo siya sa kaso. Kailang ang kalaban niya is edad, yung kanyang Birin mo after 10 years. Ngayon is anong edad na ba niya? 81? So naka 1 year mahigit na siya. 90. Buhay pa ba siya by 90?
I hope so. Kasi may mga umaabot naman talaga ng edad 90 plus. So kung buhay ba siya after 10 years matapos ang trial, makakauwi siya ng buhay. Kaya lang, depende sa kanyang health condition, baka nga. So sinasabi ko sa aking mga kaibigan, let's prepare ourselves. Dahil sa matanda na si Tatay Digong at sabi nga ni BP Sara, may mga sakit na siya eh. Nagkakaroon siya ng skin sores. Yung balat niya pumuputok na lang kasi nga lack of mobility, siguro nakahiga lang or ano. May nakita kong post ng mga kababayan natin na palaging nagbibisita sa ICC The Hague. O yan, sabi nila. Si Ma'am Hanilet Abansinya, nakita, naglalakad, papasok sa ICC para bisitahin si Tatay Digong. At ako natuwa. Maganda yung ginagawa ng Duterte family. All year round, meron silang schedule na pagbisita kay Tatay Digong. Di ba, bago lang si BP Sara galing doon. So pag uwi ng isa, mayroon na namang darating. Kaya everyday, mayroong nakakausap ni Tatay Digong na member ng kanyang family. Which to me, that's good. Kasi kung walang bibisita sa kanya, lalo siyang ma-depress. Mayroong nabasa kong article na sa survey, no? Sa mga preso, during their time of incarceration, mag-average lang 2 bisita lang ang meron sila habang sila'y nakakulong. So, di ba, napakasakit nun. Mabuti kay Tatay Digong dahil mahal siya ng kanyang pamilya. Kaya, ayun, 2 mahal niya sa buhay, si Ma'am Elizabeth, Ma'am Abansenya, ayun, may kanya-kanyang schedule. Mga anak niya, mga apo niya, kanya-kanyang schedule. So, at least nabibigyan siya ng yung hindi siya maging lonely. But then balik tayo sa ICC, ano. Naniniwala ako na itong ginagawa ng US, it will bear fruit later on. Talagang determinado ang US government na i-dismantle ang ICC. So hopefully 4 to 5 years from now, wala nang maiwan o kakaunti na lang maiwan na member ng ICC. Unang kumalas na is Venezuela eh. So I hope marami pang ano. Tapos ito, yung mga sanctions, yung mga financial transaction nila malimit, di wala na silang pang suporta. So when the time comes, mapipilitan sila na i-release ang ating minamahal na Tatay Digong. So balik tayo sa gobyernong ito. Kung mayroong ginawa ng gobyernong ito na hindi ko makakalimutan, yung nandyan yung galit ko, dismaya, yung ginawa nila kay Tatay Digong. Bahala na sanang may flood control scam dyan o ano-ano pang nangyayari. Huwag lang sana nila itong dinala si Tatay Digong sa napakalayong lugar. Kung ikinulong nila dito sa Pilipinas, okay lang. At least madalaw natin, di ba? Gustong-gusto kong dalawin siya sa kailang, I don't know kung kailan. Mabuti yung kamag-anak ko dito sa Mindanao. Yung auntie ko at pinsan ko nandun na, nakadalaw na 2 beses na atang nakadalaw kay Tatay Digong. So I hope makita ko siya ng personal na buhay, kasi hindi ko pa siya nakikita ng personal. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa ABS-CBN News. Ang mga top government officials umaaray. Aray nako, lumuluha. Nasasaktan na sa wise move na ito ng US government. So habang lumuluha sila, si Tatay Digong naman natin, hoping na tumatawa siya at ang huling halakhak later on sa kanya pa rin. So title, ICC says US sanctions undermine the rule of law. US sanctions on top members of the International Criminal Court undermine the rule of law, the court said in a statement on Tuesday after Washington imposed measure on its president. Ito ang statement. When judicial actors are threatened for applying the law, it is the international legal order itself that is placed at risk. Yan ang statement ng ICC. Earlier Tuesday, the ICC imposed sanctions against ICC President Tomoko Akane of Japan
as part of its campaign against the body it accuses of being politicized. Washington also slapped sanctions on ICC senior trial lawyer Abdoulaye Seye of Senegal in the Trump administration's latest salvo against the Hague-based court. Sabi nila, ICC measures targeting judges, prosecutors, and staff who work towards the fulfillment of the mandate that was conferred to the ICC by states undermine the rule of law. The court based in The Hague said it remained undeterred and stands firmly behind its personnel and behind victims of unimaginable atrocities. The U.S., which is not a party to the international treaty that established the ICC, has already imposed sanctions against several of the court officials. The measures bar them from entering the U.S. and from transactions in the U.S. financial system. It is largely a response to ICC investigations targeting Israel, a U.S. ally. In 2024. The court ordered an arrest warrant for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu over the war in Gaza. Okay, so undermining international rule of law daw. Nagrereklamo, hindi nyo sinusunod ang batas. Tanong, yung ginawa ninyo sa aming minamahal na Tatay Digong, mismong Rome Statute, I think Article 66, nakalagay mismo sa Rome Statute na ang mga taong aarestuhin sa isang bansa ay dapat idaan muna sa local court. Yun ang batas. Batas nila. Ang tanong, sinunod ba? Nasunod ba yung batas na yun? Hindi. Yung warrant of arrest ng ating Tatay Digong, dapat sana dalhin sa local court. Wala. Sino ang nagsilbing local court? Department of Justice. Boying Rimulya. Is the Department of Justice a local court? Ganon ang nangyari. O tapos ngayon, magrereklamo kayo na undermining international rule of law. Yan ang sinasabi na Merisi Gaba. Kaya ako, personal, nagpapasalamat ako sa United States government under kay President Donald Trump sa ginagawa nilang ito kasi ang ICC ay na-politicize na. Nasabi na unimaginable crimes. Tumatayo daw ang ICC na tagapagtaguyod, tagaproteksyon sa mga biktima ng unimaginable crimes. Sige nga, anong krimen ng aming minamahal na Tatay Digong? Ano yung sinasabi nyo na crimes against humanity? Punta kayo dito sa Pilipinas. Si Tatay Digong namin, umalis siya sa kanyang pagiging presidente. Siya ang may pinakakuha na highest approval, trust, or satisfaction rating in history. I think 81% ang kanyang approval, trust rating. Tapos sabihin nyo, biktima ng unimaginable crime. Mga yam-yam mo diha, mga ICC mo diha. So, punta kayo dito sa Pilipinas. Tanong kayo, may mga ilan-ilan na galit kay Tatay Digong. Kailang sobrang dami mga Pilipino ang nagmamahal sa kanya. Kaya nga, excuse me, sa ICC, mula nung nakulong siya hanggang ngayon, walang tigil ang mga Pilipino na bumibisita, nagpapakita ng suporta sa kanya doon. Kami ngang mag-asawa, dream namin na balang araw, makapunta kami sa ICC. Para lang, kahit tatayo lang doon, kahit hindi kami makita ni Tatay Digong, okay na sa amin yun, para maipakita lang namin ang suporta sa kanya. May kamag-anak kami dito sa Mindanao, auntie ko at saka pinsan ko, minsan nakita ko yung post nila, nandun na sila sa ICC. So, ganun. Sa dami ng nagmamahal kay Tatay Digong, kaya marami ngayon ang nagdarasal na sana magtagumpay ang US government sa pagbungkag sa Bisaya, pagdismantle
brick by brick itong ICC na ito, na instead na magtaguyod ng hustisya, napupulitika. Dahil itong administrasyong ito, sinasabi nung una na walang jurisdiction ang ICC sa bansa dahil nag-withdraw na tayo, bigla ngayon, nag-group effort at kinidnap ang isa sa pinaka-popular, pinaka-the best president sa ating bansa. Ano ba? Ang Amerika, kinayang-kaya na nila ang Pilipinas. Ginawa tayong mga tuta. Manila Bulletin Business. The Trump administration has accused the Philippines of playing a key role in shadow transshipment network that allows China to evade tariffs on products entering the United States. Para bang transshipment point tayo? Na para bang ginagamit tayo ng China? So instead na from China direct to the US, mabigyan sila ng tariff, pinapadaan sa Pilipinas. Produkto ng China dumadaan sa Pilipinas bago darating sa US. So anong ibig sabihin nun? Nakaiwas ang China ng tariff. So anong mangyari sa atin? Papatawan ng dagdag na tarif. Ano ba yan? Okay, so, reaction ng taong bayan, 959 ang nag-react, 810 ang tumatawa. Bakit tumatawa? Hindi naniniwala. Ano ba itong mga comments? You can get Marcos like Maduro style. Philippines will celebrate. Kaya nila, kung gusto nila, kayang-kaya. Kaya lang, hindi nila gagawin. Kasi si Maduro sa Venezuela, hindi nila kaya. Lumalaban yun. Katulad din ng Marcos Sr., lumalaban noon. Ang Marcos Sr. hindi mahawakan ng leeg ng mga Amerikano. Kaya saludo ako, Marcos Sr., may independent foreign policy. Kaya nga ang CIA, US government, ang nagplano sa EDSA na yan para patalsikin si Marcos Sr. Itong Junior, wala. No need to. Pabayaan lang nila, nasa Malacanang, total sunod-sunuran man ang gusto. Kung anong gusto ng US, oo na lang ng oo. Example, Pac Silica. Wala na, hindi na, walang magawa. Mga EDCA bases, hindi, oo lang ng oo. Ano pa yun? Ammunition manufacturing hub sa Subic ipapatayo. Lahat na gusto ng US sinusunod ng administrasyong ito. Translation, you better be good, vassal, or else. Yun. Pang ano ito? Para bang pressure na naman. Weak nga talaga hanggang sa lahat. Yeah. If the US is accusing Philippines of engaging in illegal tariff evasion with China, the Philippines shall re-evaluate our interest to join the Pac Silica for 99 years of exploiting our mineral resources. Yes. Wala, talo tayo o alkansi. Yung Pac Silica na yan. Ang makikinabang, ang mga investors, US government la Pilipinas, kawawa. Congrats, weakling. Translation, you better get your facts straight. We will provide you with data centers. Yung Pac Silica yun. Yes, sabi ni Google. The first 12.5 tariff announced by the United States is an additional penalty stacking on top of existing baseline rates of 19. Yeah, 19% ang tariff natin noon eh. Bakit tayo biglang pinatawa ng 12.5? Baka ito na. Kasi parang dahil sa kahinaan ng leadership natin, dumadaan muna dito ang produkto ng China bago dalhin sa US. Wais kayo ha. Sige, additional 12.5. Kaya kawawa ang ating mga exporters. Sabi ng presidente ng Philippine Exporters Association, baka maraming magsasara sa kanila, mga kumpanya nila. Dahil hindi, berin mo yan, 19 plus 12.5, 31.5. Paano pa yan? But anyway, wala tayong magawa. Kung weak leader ka talaga, lahat, it will crumble. Tingnan nyo ang ating ekonomiya.
Sa ASEAN nations, tayo ang may pinakamababang economic growth for the second quarter of 2026. Pinakamataas, Vietnam, 8.3. Sumusunod ang Malaysia, 6%. And then, ang Indonesia and Singapore, nasa 5 point something. Pilipinas, biglang bagsak, 2.3. Ano pa? Tourism, tayo rin ang may pinakamababa. Lahat na lang. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Oh, bakit? Kasalanan din natin. Hindi tayo naniwala kay Tatay Digong. Weak leader yan. Matigas ang ating ulo. Binoto pa rin natin 31.6 million. Kaya ito na ang nangyayari. Weak. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At
ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.